Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka para updated ka sa mga ilalabas kong panggagatsa, pagkukulang, pagnanakaw, pamimarata, pagkagata sa content ni Enigma. Syempre, ang sakit ng labi ko, di ako makatawa. Syempre, kaya ng dati, bago ako mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng aking sponsor, Crown Manila, ay Kuya Nico Manning. Maraming salamat Kuya Nico Manning sa solid na cup. Ayan oh. Balagbag, men. Syempre, distinctive clothing kay Madam Alex Llagas sa mga trip umiskor na itong Gods in My Corner. Yan o, napakaangas niyang boy. Acid wash. Maraming salamat, distinctive clothing. PM lang kayo sa page ng Crown Manila at distinctive clothing kung gusto nyo maki-score na itong suot ko ngayon. Maraming salamat. Okay, di na natin patatagalin yan. Etong i-video reaction ko, hindi siya battle. Ito ay isa buhay lineup. At gusto kong malaman kung sino-sino yung mga kasali rito. Hindi ko pa ito nakikita kung sino yung mga kasali rito. Kaya excited ako. Okay, sige. Let's get it on. Ayan o. Isa buhay 2026. Diba? May bagong pakulo sila eh. May nakita ko lang sa Facebook yung chik guman. Pero hindi ko alam kung sino-sino yung mga kasali talaga. Let's go. Wang! Si Bayani, di ba? Bayani. Hindi, si ano yan? Si Bagsek. Bagsek, sumali ng isa buhay. Puta, delikado to. Isa sa pinakadelikadong kasali sa isa buhay dahil tangina, alam niyo naman, kilala naman natin si Bagsek. Ang hangad talaga ni Bagsek ay manira ng personal na buhay, di ba? Ito ang maninira ng buhay. That sumali to, maninira ng buhay, hindi sa buhay. Sige, tangina. Ang unang inilabas ay si Bagsek. Sige, magandang mga bungad pa lang, putang ina mo ang alam nyo na mangyayari. Yan natin kung sino susunod. Pang! Si Kuya Kim, di ba? Hindi, joke lang, si Krega yan, di ba? Tangina, si paring Krega, sumali na ulit. Alam nyo na, kung anong aasahan nyo. Asahan nyo magkakaroon na naman ng mga left field na solidong panatan ng left field, di ba? Mga, yung konkretong lyricismo ng left field, parang ganon. Paring Krega mula sa Mindanao. Alam nyo na kung gaano kabigat yan. Nakakamiss, no? Bumabalik yung mga nagiging active na ulit yung mga taga Mindanao. Yun na. Krega. Sunod. Alden Richard, di ba? Hindi, si ano yan? Si Piolo Ascal, di ba? Hindi, tangin na paring Fruz, di ba? Alam nyo na, si D-O-double-G F-R-O-O-Z Fruz, tangin na, delikado kayo rito. Dahil si Fruz ay alam naman nating bukod sa siksik sumulat ng mga multis ay madalas eksakto rin sa oras. At yung style ni Fruz ay pang isa buhay. Maganda to. Tangina. Babawi to ngayong taon. Pakiramdam ko kaya to sumali ng isa buhay. Syempre alam niya yan. Tangina. Nung dalawang nakaraang taon, alam ko ano yun eh. Mga enemy year ko yun eh. Ito siguro, ito friendly year niya to. Fruz, sige. Tingnan natin ang susunod. Pang! Di ba? Pirana, di ba? Hindi, sigilan yan, Pirana. No? Tangina, isa sa mga favorite ko. Isa sa mga favorite kong rookie ngayon. Hindi ko na siya maituturing na rookie dahil para sa akin, sobrang lupit ni Kilan. Abangan nyo yung Royal Rumble. Tangina, walang ya siya ron. Sobrang lupit ni Kilan. Isa sa pinaka-paborito kong Joker ngayon. Magandang pagkakataon to na sumali sa isa buhay si Kilan. Sobrang ganda nito. Sige, sunod. Sino to? Wow! Di ba? Si 49 Cent, di ba?
Hindi, si ano yan. Islaki, di ba? Islakwan, tangina nyo, sumali na naman. Ito, sure ako si Islakwan. Ready na to. Dahil, ano na to nadala na to nung unang sali niya at pakiramdam ko siguro, mas aayusin niya na ngayon o mas tututukan niya to ngayong Isabuhay 2026. Magandang ano to. Magandang isa sa mga aabangan din natin talaga. Uy! Di ba? Jong Hilario, di ba? Celebrity, ano pala to? Celebrity Isabuhay, di ba? Poison 13, tangina, ang pakiramdam ko ang pinaka-delikadong sumali sa Isabuhay ngayon to. Alam nyo naman, yung mga huling laban ni Poison 13 kung gaano siya katarantado noong nakaraang taon. Damn. Tangina, grabe yung mga sumali ng Isabuhay. Ang sakit sa ulo na ito. Tangina, may Poison 13 pa. Tangina nyo. Si Undefeated, di ba? Sino pa ang mukha ni Shaboy? Si ano daw si tinitigan ka, nilapitan ka. Tapos sino mo yung edits mo? Shaboy, Undefeated. Sige, tignan natin kung si Shaboy ang susunod na Isabuhay champion na walang talo. Malay nyo, di ba? Hindi natin pwedeng maliitin si Shaboy dahil si Shaboy ay walang iniingatan. Kumbaga, tangina, kahit anong sabihin nyo, wala akong pake. Diba? Pag nag-champion to, tangina, di ba? Tapos kayo, di ba? Pang! Tangina nyo! Ang ang ano to eto ang ano matawag ko rito. Hinahunting or hunter, kumbaga, sa Isabuhay. Isa to sa mga paborito ko si Raffian. Puking ina, sumali na naman. Maganda maglaban to, Poison Raffian, no? O kaya Krega Raffian. Tangina, isa to sa mga gusto kong mapanood. Sumalang ulit sa Isabuhay, no? Let's go! Take the world with agility. Take the world with agility. Take the world with agility. Bang! Si Unico. Tangina, parang estudyante pinicturean no? Parang pa-picture ka rin ba ng ID? Pwede na po ba to, ma'am? Pwede na yan, di ba? Unico! Alam naman natin, isa si Unico sa mga active ngayon na battle MC na hindi na nagpapabaya. Alam mo yun na dati kasi may mga battle si Unico na hindi naman kumbaga laylay. Kumbaga ngayon kasi nakikita akong sobrang solid na mga battle or na mga sulat ni Unico na yung nung netong nakaraang taon, kaya malamang at hindi rin sasali ng Isabuhay to kung hindi niya paghahandaan yan. Sige, sunod. Ayun, tangina nyo. Si Mr. Spade. Todas kayo dito kasi alam naman natin si Gorion Talas ay finalist no nung laban nila ni J Black. Tangina, sobrang tindi nung laban na yun. At si Gorion Talas din ang sinasabi nilang yun daw, yung parang narinig ko sa kanta ni Apex na yun daw yung dinadamdam, yung pagkatalo daw. Pero yun nga, parang pinapalabas ni Apex na hindi totoo yun, hindi yun yung dinadamdam niya doon sa kanta. Or hindi yun yung dinadamdam niya yung pagkatalo niya kay Gorion Talas. Pero eto, sumali si Spade. Tangina, delikado rin kayo dito. Sige, sunod. Eto ang pinaka-delicate sa lahat. Putang ina, kung may lason na, kung may Poison 13, puta, mas lason to. Noong nakaraang taong Isabuhay, di ba sumali si Manda Baliw? Pakiramdam ko, sayang, no?
Pero nung ni-review ko kasi yun, parang mandabaliw ako doon versus ban. Mandabaliw ako doon. Pero sige, tignan natin kung babawi si Mandabaliw rito o makaka-stage to siya. Sige, sige. Bang! Tangina, nagsisibalik yung mga ano, no? Nagsisibalik yung mga old god. Ayan, G-Clown. Dami nang bumalik, Krega, G-Clown, sino pa ba? Mga sino, may naano na pa ba ako? Wala pa, dalawa pa lang, no? Yung mga bumabalik ulit or sumali ulit ng isa buhay. G-Clown, ito, abangan natin, putang ina. Yun, no? Sensei, isa sa mga pambihirang rookie rin, isa sa mga malupit na rookie rin. Pakiramdam ko, isa to sa mga magiging dark horse. Ito yung dark horse, Sensei. Para sa akin dahil nung nakaraan ni-review ko yung battle nila ni Casper. Di ko pa na-upload pero malamang pag lumabas to na-upload na yun. Galing din ito ni Sensei. Pakiramdam ko ito yung magiging dark horse ng isa buhay. Sige, tingnan natin yung iba. Pang! Tangina nyo, yari kayo. Sak Maestro. Damn, tangina, Sak Maestro. Para sa akin, malaki tiwala ako na yung Sak Maestrong lalabas ay preparado ng 100% para sa akin. Dahil nakausap ko si Kuya Sak nung mga nakaraang buwan na kaya hindi rin siya bumabattle sa flip top. Alam ko dahil gusto niya munang makabalik sa dating makabalik doon sa dating gigil niya sa battle. At pakiramdam ko hindi rin naman siya sasali ng isa buhay para alam mo yun, para mag 2 days prep na naman. Hindi naman niya siguro gagawin yun. Dahil alam ko na alam niya na marami na rin siya nababasang negative comment sa kanya. Dahil sa sunod-sunod na hindi magagandang laban na pinakita niya. At pakiramdam ko ngayon babawi si Sak Maestro. Ngayong isa buhay 2026. Abangan natin yan. Malaki tiwala ko at 100% na Sak Maestro yung lalabas. Tangina, grabe itong mga kasali. Harlem! Yun si Kuya Harlem may sumali ulit. Huling sali nito sa isa buhay, alam ko nung laban niya kay Zendlock at yung at yun yung mga at yun yung ano pa yun pandemic. At isa yun sa mga classic na battle ng pandemic. Harlem versus Zendlock. At sige, tingnan natin kung may babalik ni Kuya Harlem ang gigil niya dahil nasa tournament. Sige. Sunod. Tangina. Ito pinakamahirap yung makakalaban para sa akin. Bukod kay Sak Maestro, Poison 13, tangina Shay. Isa sa walang paki sa tournament, di ba? Kung bakit ko nasabing walang paki sa tournament, sasabihin tayo, sumali nga isa buhay, tapos walang paki sa tournament. Hindi. Pakiramdam ko kasi si Shay ay kumbaga wala nang dapat patunayan to puking ina kung gaano kalupit to Hindi ko na nga ma-explain kung gaano siya kalupit para sa akin Kaya ako nasabing walang paki sa tournament dahil alam mo yon siya yung unang lumabag sa time limit, di ba? Lagi niya sinasabi wala akong paki, di ba? Kaya ako to sinusulit para masulit yung bayad sa akin ni Enigma. Yun, tangina, pinaka-idol ko sa flip top talaga at isa sa mga tinitingala akong old gods dahil alam mo yun, puta, si Shay yung pinaka nakita kong battle MC na sobrang creative talaga.
Ewan ko kung nahahabaan kayo sa rounds niya, pero pakiramdam ko mas dapat kabiliban yon dahil isipin nyo yung ibang rapper na maiikli na lang yung round nakakalimutan pa. Isipin nyo kung gaano kamahal ni Shay yung ginagawa niya. Kaya niyang mag 8 minutes per round, nakabisado niya pre. Ganun niya kamahal yung ginagawa niya, ganun niya kamahal yung battle rap. At pakiramdam ko, pwede ulit siyang mag-champion dito. Shay, men, putang ina, pinakamalupit na at pinakamahirap na makakalaban ninyo sa isa buhay. Tang ina, excited ako mapanood to, puta. Sige, puking ina. Tsaka pwede magharap yun, no? Sak Maestro, tsaka Shay. O kaya Poison 13 or Poison 13 or Sak Maestro or Poison 13 Shay. Tang inang gandang laban nun. Last na ba to? Last na nga to. April, January, February, March. Putang ina. Next month, start na. Damn, grabe yung mga kasalik. Good luck sa mga kasali ngayong 2026 isa buhay. Galingan nyo, palakasin pa ng palakasin ng flip top. At syempre, hindi ako sumali ng isa buhay dahil ayoko nang masaktan, boy. Yun, good luck sa mga sumali at congrats na agad. Alam kong magiging pukpukan tong isa buhay 2026. Yun, hanggang dito na lang. Sana nag-enjoy kayo. Yun, kita-kits tayo soon. Peace out.